Samantala, kahit mga APEC leaders binagaya ng proudly Pinoy-made na barong Tagalog, nagbabalik si Nelson Canlas. Dignified ang mga head ng APEC member economies habang suot ang barong Tagalog sa APEC Gala Dinner kagabi. Dinisenyo at gawa ng Pinoy designer na si Paul Cabral ang barong na gawa sa pinya fabric. Simpleng ngunit elegante ang detalye ng mga ito. Hanga ang mga nakausap ng GMA News na young designers at stylists sa obra ni Cabral. Standout para sa kanila si US President Barack Obama. From what I see, hindi siya super fitted, pero I think that's part of the point of a barong kasi it's supposed to be translucent and dapat mukha siyang lumulutang sa katawan and still molds it in a way. So I think it's a very good interpretation by Paul Cabral. I think it fits him well. Yeah. And it's very, as I said kanina, it's very contemporary. But there's still that traditional touch na it's Filipino. Bagay na bagay daw ang ating barong Tagalog kay Canadian Prime Minister Justin Pierre James Trudeau at kay Mexican President Enrique Peña Nieto. See some of the details, hindi siya madami. I mean, it's just enough. Hindi siya nakikipagtalbugan. Pati na kay South Korean President Park Geun-hye. Kung mapapansin mo, it looks like menswear. So I think itinatabi siya sa mga other male presidents. So hindi siya ginawang traditional na feminine terno. So I think that's a bit may political statement doon. Nakatawag din daw ng pansin nila ang Filipiniana outfit ng presidential sister na si Chris Aquino. Thumbs up daw sila sa obra ng new designer na si Michael Leyva. I heard her once na she was complaining na matigas yung sleeves niya. Pero I think yun yung part ng history ng terno eh. Kasi it's supposed to be matigas, it's supposed to be powerful yung symbolism ng stiffness ng sleeves. So I think maganda yung ginawa niyang classic. Patunay ito na kahit pa ibang lahi ang magsuot ng ating pambansang kasuotan, ay lulutang pa rin ang ganda at pagiging fashionable nito. Nelson Canlas sa Katutok, 24 Oras.